Hindi mo kailangan ng another mid-range phone na mukhang premium sa spec sheet pero pagdating sa presyo medyo tagilid. Maraming 5G phones ngayon sa 12K to 15K range pero hindi lahat pareho ng priority. Ito ang Infinix Note Edge 5G. Hindi ito para sa lahat, lalo na kung bibilin mo siya sa 14,999 pesos. Pero kung makukuha mo siya ng 12,999 pesos, doon nagbabago ang usapan. Presyo muna agad tayo kasi dito iikot ang buong desisyon mo. Official SRP niya ay 14,999 pesos. May early bird promo na 12,999 pesos. Pero real talk, sa 14,999 medyo mabigat siya, lalo na may option like Poco M8 Pro na mas mababa ang presyo at may competitive performance din. Pero sa 12,999 pesos, pumapasok siya sa mas aggressive territory kung saan hindi lahat may ganitong combination ng display at battery. Kaya habang nakikinig ka dito, isipin mo lagi, bibili ka ba ng 14,999 o aantayin mo ang 12,999 deal? Unahin natin ang unang malakas na pro niya at ito talaga ang identity ng phone na to. Ang display, 6.78 inch 1.5K AMOLED with 120Hz refresh rate at 429 ppi. Sa madaling salita, mas mataas ang resolution nito kaysa sa typical Full HD Plus phone sa 12K to 13K range. Kaya sa actual use, ibig sabihin mas malinaw ang text at mas detailed ang videos at mas refine ang overall viewing experience. Kaya kung mahilig kang manood ng Netflix, YouTube or mahilig kang magbasa ng articles, mas malinaw ang edges ng text at images. Yung 120Hz standard na to ngayon, pero importante pa rin kasi smooth ang scrolling at mas responsive ang feel kapag nagna-navigate ka sa apps. Yung claim na 4,500 nits peak brightness, marketing number yan at peak scenario. Pero ibig sabihin, mataas ang brightness ceiling niya. Kaya sa outdoor use, mas readable siya kumpara sa ibang AMOLED na mas mababa ang peak brightness. Dagdag pa yung Gorilla Glass 7i which is a newer protection layer na nagbibigay ng extra peace of mind sa long-term use. Sa 12,999, bihira kang makakakita ng 1.5K AMOLED sa ganitong presyo. Kaya dito talaga siya umangat. Second pro niya ay yung battery life. 6,500 mAh ang battery nito na may 45 watts charging at may bypass charging pa. Sa price range na to, karamihan nasa 5,000 to 6,000 mAh lang. Yung additional capacity niya, ramdam mo talaga. Halimbawa, estudyante ka na may online classes, social media, konting gaming at video streaming sa gabi. Mas mataas ang chance na isang buong araw kaya niya nang hindi ka nagdadala ng power bank. Kung office worker ka naman na heavy data user, malaking tulong yung extra buffer. Linawin lang namin na hindi ito magic 2 days lagi kasi depende pa rin yan sa usage. Pero compared sa 5,000 mAh phones, mas relax ang battery anxiety mo dito. Yung 45 watts charging, hindi ito yung pinakamabilis sa market pero sapat na para mabilis makabawi kapag nag-charge ka. Yung bypass charging, useful naman kung naglalaro ka habang naka-plug kasi mas nababawasan ang stress sa battery over time. So kung battery ang priority mo, ito ang isa sa pinakamalakas na dahilan para i-consider mo to. Third pro, yung overall feature package. May stereo speakers tuned by JBL at may high-res audio support. Sa actual experience, mas immersive ang audio kapag nanonood ka ng videos o naglalaro. Hindi automatic na top-tier sound pero lamang kaysa sa single speaker setup. May LED notification light din sa likod. Maliit na detail pero useful naman kung gusto mo makita agad kung may notification, lalo na kung naka-face down ng phone. May IP65 dust and water resistance din. Hindi ito pang swimming pero may extra layer of protection ka laban sa alikabok at light splashes. Sa long-term ownership, maliit na bagay to pero nagbibigay naman ng dagdag durability. Ngayon, punta tayo sa dalawang cons na hindi natin dapat i-ignore. Una, camera setup. 50 megapixel main with f1.8 aperture pero walang OIS. Sa 14,999 pesos kasi, medyo expectation na ng iba ang OIS lalo na kung may balak kang mag-record ng maraming video. Hanggang 1440p lang din ang video recording. Kung casual photos at daylight shots lang, okay naman to. Pero kung ang priority mo ang stabilized video at mas consistent sa low light shots, may mas attractive na option sa parehong presyo. Sa 12,999,
mas madaling tanggapin ang compromise na to. Pero sa 14,999, mas ramdam mo ang kulang. Second con, software update consistency. Oo, nakapromise itong Infinix Note Edge 5G ng 3 years Android updates at 5 years security patches. At sa 12K to 14K range, malaking bagay yan. Hindi lahat kasi ng phone sa presyong ganito malinaw ang support window. Kaya advantage pa rin yan na may declared long-term support ka. Pero kailangan din natin maging realistic. May mga transient devices dati na may similar update promise pero hindi ganun ka-consistent ang rollout depende sa model at region. Hindi naman ibig sabihin na mauulit to. Pero bilang buyer, kailangan mong isama sa decision na ang update experience ay hindi lang tungkol sa announcement kundi sa actual delivery over the next few years. Sa madaling salita, promising ang 3 years Android support niya at potential long-term advantage ito lalo na kung plano mong gamitin ang phone ng 2 to 3 years. Yun nga lang kung ikaw yung user na gustong laging unang makakakuha ng bagong Android version at mabilis ang update cycle, kailangan mong i-manage ang expectation mo. Advantage siya on paper pero ang tunay na value makikita mo lang over time. Kung isa ka sa mga naka-transient phones at hindi pa nakakakuha ng OS updates, paki-comment naman ang salitang ako para naman makita din natin yung data. Ngayon, para kanino to? Para to sa value seeker na priority ang display quality at battery life kaysa camera features. Para sa mga mahihilig manood, mag-scroll at gusto ng malaki at malinaw na screen. Para sa users ng ayaw mag-charge ng madalas at mas importante ang screen experience kaysa camera stabilization. Kaya kung camera focus ka at gusto mo ng OIS para sa mas stable na videos, baka may mas bagay sa'yo sa parehong presyo. Kung hardcore gamer ka na habol ay maximum graphics at highest frame rates, may ibang mas gaming-oriented na option. At kung bibili ka sa full 14,999 pesos at hindi mo makukuha ang promo price, kailangan mo talagang ikumpara tong mabuti sa ibang brands bago ka mag-commit. Sa performance context, MediaTek Dimensity 7100 with around 630K Antutu score. Sa madaling salita, kaya nito ang daily apps, multitasking gamit ang 8GB RAM at casual to moderate gaming. Hindi ito flagship level performance pero hindi rin ito entry level. Kung ikukumpara sa Poco M8 Pro, doon mo kailangan timbangin kung mas mahalaga sa iyo ang raw performance focus o ang mas mataas na resolution display. Pwede mo ring i-check yung Poco X7 Pro. Ito kasing Infinix, mas balance ang approach niya pero hindi siya gaming specialist. Final verdict natin, ang Infinix Note Edge 5G ay hindi para sa lahat at hindi to automatic recommendation sa presyong 14,999 pesos. Pero sa 12,999 nagiging mas logical siya lalo na kung display at battery ang top priorities mo. Kaya kung makukuha mo siya sa promo price at pasok ka sa target user profile, pwede siyang maging sulit. Pero kung camera performance ang hanap mo o bibili ka sa full SRP, mas marami kang dapat i-compare bago mag-decide. Ngayon gusto kong malaman ang side mo. Sa 12,999, sulit ba to para sa usage mo o may iba kang phone na mas pipiliin? Comment mo sa baba. Nasa description ng link kung gusto mong i-check ang current price at promo para makamura ka pa. Kung nakatulong ang decision guide na to, hit like, share mo sa kaibigan mo naghahanap ng 13K phone at mag-subscribe para sa mas marami pang price-based tech decision guides.